May mga OFW na kumikita ng mas malaki pa kaysa sa trabaho dito sa Pilipinas. Minsan umaabot ng 80,000 pesos, 100,000 pesos o higit pa kada buwan. Pero bakit ganon? Bakit may ibang OFW na ilang taon nang nagtatrabaho abroad pero pag-uwi, parang wala pa ring ipon? Bakit may iba na kahit sobrang sipag at halos walang pahinga, paycheck to paycheck pa rin ang buhay? Ang masakit pa minsan, hindi dahil maluho sila, kundi dahil may mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga totoong dahilan kung bakit maraming OFW ang hirap makaipon kahit malaki ang sahod. Kapag OFW ka, parang automatic na sa isip ng ibang tao na marami kang pera. Kapag nasa abroad ka kasi, akala nila madali na ang buhay mo. Akala nila kapag dolyar o ibang currency ang sinasahod mo, mayaman ka na agad. Pero ang hindi nila nakikita, malaki rin ang gastos mo doon. May renta, pagkain, pamasahe, at minsan halos wala ka ng pahinga kakatrabaho. Ang mas mabigat pa minsan, hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Kapag may emergency sa pamilya, ikaw agad ang tinatawagan. Kapag may tuition na kulang, ikaw ang inaasahan. Kapag may bills, gamot o problema sa pera, parang automatic na ikaw ang sasalo dahil ikaw yung nasa abroad. At minsan, kahit hindi mo naman talaga obligasyon, napipilitan kang tumulong. Kasi ayaw mong masabihang madamot. Ayaw mong isipin nilang nagbago ka. Kaya kahit pagod ka na at gusto mo na ring mag-ipon para sa sarili mo, inuuna mo pa rin ang ibang tao. Hanggang sa hindi mo namamalayan, taon na ang lumipas pero wala ka pa ring naiipon. Dahil habang ikaw todo kayod sa ibang bansa, maraming kamay naman ang nakaabang sa bawat perang pumapasok sa iyo. Maraming tao ang akala kapag malaki ang sahod ng OFW, automatic malaki rin ang naitatabi. Pero ang totoo, iba ang malaking sahod sa malaking natitirang pera. Halimbawa, may OFW na kumikita ng 90,000 pesos kada buwan. Sa unang tingin, parang ang laki na noon. Pero bago pa man makapag-ipon, unti-unti nang nauubos ang sweldo sa iba't ibang gastusin. May renta sa abroad na sobrang mahal, pagkain araw-araw, pamasahe, internet, insurance at kung minsan may binabayaran pang utang o hulugan. Tapos syempre, may padala pa sa pamilya. Minsan hindi lang iisang tao ang sinusuportahan. May tuition ng kapatid, bills sa bahay, gamot ng magulang o allowance ng mga kamag-anak. Kaya yung perang mukhang malaki kapag tinignan mo sa papel, mabilis ding lumiliit kapag hinati-hati na sa responsibilidad. At ang mahirap pa minsan, hindi naman pwedeng basta tumigil sa pagpapadala dahil may mga taong umaasa sa iyo buwan-buwan. Kaya kahit gusto mong unahin ang sarili mong ipon, napupunta muna sa ibang bagay ang pera mo na parang dumaan lang sa kamay mo. Hanggang sa hindi mo namamalayan, paulit-ulit na lang ang cycle. Trabaho, sweldo, bayarin, padala, tapos balik ulit sa umpisa. Kaya may mga OFW na kahit matagal nang nagtatrabaho abroad, hirap pa ring makabuo ng malaking ipon hindi dahil tamad sila, kundi dahil sobrang dami lang talagang kinakarga sa iisang sahod. Isa rin sa mga hindi napapansin na dahilan kung bakit hirap makaipon ang ibang OFW yung tinatawag na stress spending. Kasi aminin man o hindi, sobrang bigat din talaga ng buhay abroad. Malayo ka sa pamilya, paulit-ulit ang trabaho, at minsan kahit may problema ka, wala kang ibang masabihan. Kaya may mga pagkakataon na bumabawi ka na lang sa sarili. Mapapabili ng bagong gadget, motor, mamahaling gamit o bigla ang travel. Minsan simpleng pagkain lang sa labas pagkatapos ng nakakapagod na trabaho dahil gusto mo namang maramdaman na worth it yung pagod mo. At kadalasan, ang nasa isip mo lang, deserve ko naman to. At totoo naman, walang masamang mag-reward sa sarili lalo na kung pinaghihirapan mo naman yung pera. Pero nagiging problema kapag yung paggastos na ang nagiging takbuhan sa lungkot, stress o pagod. Dahil kapag emosyon na ang nagdidikta sa pera, unti-unting nauubos ang dapat sanay na iipon para sa future.
Isa pa sa malaking dahilan kung bakit may mga OFW na matagal nang nagtatrabaho abroad pero hirap pa ring makaipon ay yung kawalan ng malinaw na financial goal. Kasi minsan, ang nangyayari na lang araw-araw ay trabaho, sweldo, padala, tapos uulitin na naman sa susunod na buwan. Walang konkretong target kung magkano ba talaga ang gustong maipon. Walang exact na plano kung hanggang kailan mag-a-abroad. Kaya kahit ilang taon ka nang kumakayod, parang walang malinaw na direksyon kung saan ba talaga napupunta yung pinaghihirapan mo. May iba ring OFW na sobrang focus sa present needs kaya nakakalimutang paghandaan ng future. Walang emergency fund para sa biglaang problema. Walang investment o ibang pinaglalagyan ng pera para sana lumago ito habang nagtatrabaho pa sa abroad. Kaya kapag may emergency, utang o paggalaw agad ng ipon ang nangyayari. At minsan, hindi naman dahil pabaya sila. Talagang sobrang busy lang sa trabaho at responsibilidad kaya hindi na nabibigyan ng oras pagplanuhan ang pera. Pero ang problema, kapag walang direksyon ang pera mo, kahit gaano kalaki ang sahod, mawawala talaga. Dahil kung hindi mo alam kung saan dapat mapunta ang kita mo, unti-unti lang din itong mauubos sa kung saan-saan. May mga OFW na habang tumatagal, pakiramdam nila sila na lang lagi ang kailangang umintindi at magsakripisyo para sa pamilya. Kapag may problema sa pera, sila agad ang inaasahan. Kapag may gustong bilhin, sa kanila agad lumalapit. At minsan, kahit hindi naman talaga kailangan, napipilitan pa rin silang magbigay dahil naaawa sila o nagigilty tumanggi. Habang ang OFW todo kayod sa ibang bansa, may mga pamilya namang nasasanay na laging may sasalo sa kanila. Kaya imbes na matutong magtipid o humanap din ng paraan para kumita, nagiging dependent na lang sa padala buwan-buwan. May iba pang ang OFW na gusto nang mag-ipon o maghanda para sa sariling future. Pero hirap gawin dahil kada may extra silang pera, may panibagong hihingi o problema na kailangan nilang saluhin. Kaya kahit gaano sila kasipag magtrabaho abroad, nahihirapan silang makaangat dahil parang hindi natatapos ang responsibilidad. Pero hindi ibig sabihin nito na masama ang pamilya. Hindi rin masamang tumulong lalo na kung mahal mo ang pamilya mo. Pero minsan, kailangan din ng boundaries. Kasi kung ikaw na lang palagi ang nagbibigay at nagsasakripisyo, baka dumating yung panahon na ikaw naman ang mawalan para sa sarili mo. Pero sa kabila ng lahat ng hirap at tukso sa paggastos, bakit may mga OFW na talagang nagtatagumpay at nakakabuo ng magandang buhay? Kasi karamihan sa kanila may malinaw na direksyon at disiplinang sinusunod. Hindi porket malaki ang sahod, lalaki rin agad ang lifestyle. Marami sa kanila ang marunong magtipid kahit kaya naman nilang gumastos. Hindi sila madaling nadadala sa yabangan, trend o pressure na sumabay sa ibang tao. May iba ring automatic nang naghihiwalay ng ipon pagkasahod pa lang. Bago pa mapunta sa gastos ang pera, may nakatabi na agad para sa future. Yung iba naman, habang nasa abroad pa, unti-unti nang nagtatayo ng maliit na negosyo o sideline para hindi habang buhay nakaasa lang sa trabaho abroad. At isa sa pinakamahalagang natutunan ng mga successful na OFW, marunong silang humindi. Hindi sa pagiging madamot, kundi dahil alam nilang hindi pwedeng ubusin nila ang sarili nila para lang masagot lahat ng problema ng ibang tao. Kaya sa huli, hindi talaga nasusukat sa laki ng sahod kung aangat ka sa buhay. Madalas, nasa disiplina, tamang desisyon, at kung paano mo pinapahalagahan ang future mo habang may pagkakataon ka pang maghanda. Hindi madaling maging OFW. Maraming tao ang nakikita lang yung perang pinapadala, bagong damit, o mga post sa social media. Pero hindi nila nakikita yung pagod, lungkot, at mga sakripisyong tiniis mo para kitain ang bawat piso na iyon. At kung OFW ka man na nanonood ngayon, tandaan mo, hindi ka masamang tao kapag gusto mo ring mag-ipon para sa sarili mo. Hindi selfish ang magplano para sa future mo. Dahil darating ang panahon na mapapagod din ang katawan mo at kailangan mo ring isipin kung ano ang mangyayari sa buhay mo pag uwi mo. Kaya habang may pagkakataon ka pa, matutong alagaan hindi lang ang pamilya mo, kundi pati ang sarili mong kinabukasan.
Dahil ang tunay na tagumpay ng isang OFW, hindi lang yung malaki ang kinikita, kundi yung darating yung araw na hindi mo na kailangan lumayo pa sa pamilya para lang mabuhay. At kung nakarelate ka sa video na ito, pwede mong i-share para mas marami pang OFW ang makaramdam na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. At kung nagsisimula ka na ring mag-ipon para sa future mo, i-comment mo sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mga video na relatable sa OFW, pindutin mo lang ang subscribe button. Nag-a-upload ako ng 2 o higit pang video kada linggo.